Sa bagong collaboration ng ABS-CBN at GMA7, sino nga ba ang mas higit na mas makikinabang? Bago po tayo magpatuloy at talakayin ng balitang yan, mga tagapanood, nais ko lang po kayong pasalamatan sa iyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. Muli po, ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. At ngayong araw po, ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Ders TV. Ilalagay ko po sa description yung link ng kanyang channel para mabisita nyo po at masuportahan na rin. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi pa kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating nang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Ders TV Update. Panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito ngayong araw po. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol. I-share ko muna sa inyo itong another collaboration pa po, no, ng GMA sa ABS. Talagang ang GMA network, yung mga content ng ABS-CBN gusto po nilang makuha, no? Sabi nga po ng ilan, ang GMA gusto pong maging ABS-CBN kasi yung mga content ng ABS-CBN ay gustong ilagay sa GMA network. Sabi kasi dito, the collaboration between GMA and ABS-CBN with respect to the airing of its showtime was actually preceded by a number of other partnerships. So, ibig sabihin, hindi lang po showtime, kundi marami pa pong partnership ang mangyayari. So, yung mga content ng ABS, possible na ilabas dyan sa GMA Network. So, ang kita po ng GMA Network ay mababa daw ng 14% year on year. Sabi dito sa write-ups ng PEP, gayon pa man ayon kay Duabet, bagamat at maganda ang taong 2023 para doon sa GMA7, nagsara ang taon para sa network ng may consolidated net income na 3.162 billion, mas mababa ng 42% year on year. Ang 2023 net consolidated revenue ng GMA Network ay umabot sa 18.637 billion na mababa ng 14% year on year. Napanatili naman ito ang consolidated operating expenses sa 14.592 billion, mataas lang ng 1.15%. So, ayan, ang laki pala ng expenses ng GMA Network, no? 14.592 billion. Tapos, magkano income nila? 18.637 billion. So, bali, 3 to 4 billion yung kita po nila. So, ang laki pala ng expenses, no? Sana man lang, 'di ba, kalahati po ng 14.592 billion yung kita. Maganda 'yun, ha? Pero kung 1/4 lang ang kinita nito, medyo masaklap 'yun, no? Pero at least meron silang kickback. Hindi rin nalugi. So, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay. Kung sa bagay po mga tagapanood, matagal na po yung balita na na gusto talagang magkaroon ng partnership collaboration yung ABS-CBN at GMA7. 'Di ba? Mahigpit lang po tinutulan niyan. Alam ko, inano pa yan inalmahan pa po yan ng Senado noon Parang hindi po ata pinagbibigyan. So, ngayon, parang ibang atake po ata yung gagawin nila. Parang collaboration na lang po ata ng mga mga content ng ABS-CBN ipapalabas doon sa GMA7. Yung parang yun po yung naiintindihan ko mga tagapanood Pero dati kasi dapat partnership yan yung parang aangkla yung yung ABS-CBN sa GMA7. Hindi po ata natuloy yun. Kaya lang ang tanong po dito mga tagapanood, sino mas higit na mas makikinabang diyan? 'Di ba? Kung sakasakaling matuloy yung partnership nila, yung collaboration nila na ganyan, na yung mga content ng ABS-CBN ipapalabas sa GMA7. Sino po kaya mas higit na makikinabang? Siyempre, pera-pera po yan mga tagapanood At sa bandang huli, negosyo pa rin yan mga tagapanood. Kung sino po yung sa tingin nilang kikita sila, doon po talaga yan. Kung alin yung may pinaka-kapakinabangan, di ba? Ganyan po sa larangan ng negosyo mga
tagapanood eh. Ang pabor lang po dito ng ABS-CBN, siyempre, makikilala pa rin po sila. Kumbaga hindi sila mawawala sa sirkulasyon. Kasi lahat ng mga content nila, may tatak ABS-CBN pa rin yan. Kahit ipalabas mo yan sa GMA7, ang makikilala pa rin yan as ABS-CBN po talaga. Kasi siyempre, hindi yan aalisin yung pinaka-logo nila, hindi yan aalisin yung pinaka-tatak nila dun eh. Yun po yung nakikita ang mga tagapanood, papabor pa rin yan sa ABS-CBN. Yun nga lang, pagdating siguro sa kitaan yan, siyempre, mas lalamang po siguro dyan yung GMA7 kasi siyempre doon kayo or parang lang din siguro, patas lang. Parang ganun po ata yung magiging nila. Depende po yan sa gusto nila mga tagapanood eh. Kung mahalaga naman po dyan ay parehas po silang kikita, di ba? Hindi naman po sila susugalan yung ganyang partnership, collaboration kung hindi po kikita yung magkabilang panig eh. Hindi po ba mga tagapanood? So, tingin ko po dyan, kaya nila ginagawa yung ganyan, is po yan, win-win situation po yan para sa dalawang network. So, yun lang po mga tagapanood na may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood natin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.